Hello po sa nagtanong po nito. Sagutin po natin tong question na to. Alam niyo po, isa din to sa mga question ko sa walk ko, sa faith ko kay Lord, na gusto kong maging klaro din sa akin, maging malinaw sa akin kung kailan ko malalaman o mararamdaman na sinasagot na ako ni Lord, na sasagutin niya na yung prayer ko, na ibibigay niya na sa akin yung prayer ko. Pero the truth po is, si Lord lang po ang nakakaalam kung kailan po niya sasagutin, ibibigay yung hinihingi natin sa Kanya, o ibibigay niya ba talaga yung saktong sagot na gusto natin sa pinapanalangin natin sa Kanya, o meron siyang ibang ibibigay sa atin. Si Lord lang po ang nakakaalam at masusunod patungkol po dyan. Ngayon, kung nasa waiting season po tayo ng pag-receive ng pinagpipray natin kay Lord, ng sagot sa pinagpipray natin kay Lord, ang gusto pong makita sa atin ni Lord is yung mas lalo tayong nag-grow po in faith habang nasa waiting season tayo sa mga pinagpipray natin sa Kanya. Hindi po yung nafo-frustrate tayo kung kailan niya sasagutin, paano niya sasagutin. Kasi ibig sabihin po, pag nafo-frustrate po tayo kung kailan sasagutin ni Lord, paano sasagutin ni Lord, kapag masyado tayong aligaga, nagpapakita po yon na we are not really trusting God dun sa pinagpipray natin. At alam niyo po, isa yan sa wino-workout sa akin ni Lord, sa faith ko sa Kanya, na kung nasa waiting season ako, sa mga sagot, sa mga pinagpipray ko sa Kanya, na I should focus daw po, hindi kung kailan niya sasagutin, pero sa kung ano yung pinapagawa niya sa akin ngayon, sa kung ano yung pinapadevelop niya sa akin ngayon, sa kung ano yung pinapaayos niya sa buhay ko ngayon, hanggang sa mawalan na ako ng interes kung kailan niya to sasagutin, and to the point po na I'm totally occupied by trusting Him, na alam niya yung mas makakabuti sa akin, alam niya yung sitwasyon ko, nakikita niya yung sitwasyon ko, alam niya kung ano yung totoong kailangan ko sa ngayon. At ngayon ko lang din po na-realize na hindi po natin malalaman kung kailan natin marireceive yung pinagpipray natin sa Lord. Alam niyo po kung ano yung malalaman natin, kung ano yung ipapaalam ni Lord sa atin, kung ano yung mga bagay sa buhay natin na kailangan po nating ayusin, ano yung mga bagay po sa buhay natin na kailangan nating isurrender sa Kanya, ipagkatiwala sa Kanya. Ano po yung mga bagay sa buhay natin na dapat po nating ipabago sa Kanya. Kapag dumating na po tayo sa level ng ganung pagtitiwala sa Lord, na nagkakaroon na po ng interaction between you and the Lord sa kung ano yung mga bagay na ginagawa niya pa, kung ano yung mga bagay na kailangan mo din gawin. Habang nag-aantay ka sa pangingialam niya sa sitwasyon mo, sa mga pinagpipray mo sa Kanya, doon na po natin maiintindihan kung ba't hindi pa sinasagot ni Lord yung pinagpipray natin, kung tama po ba yung pinagpipray natin, kung makakabuti ba sa atin yung pinagpipray natin. And yun po, yung totoong work po ng prayer sa buhay natin is hindi para makuha natin yung gusto natin. Hindi. Pero ang work ng prayer sa buhay po natin is malaman po natin kung ano po yung kalooban ni Lord, kung ano po yung gusto ni Lord. In short po is kapag nagpe-pray tayo, ang pinaka-focus and heart ng prayer natin is pagpapakababa po sa Lord. Yes, sasabihin po natin kung ano yung hiling natin, kung ano yung gusto nating mangyari sana, kung ano yung sitwasyon natin. Sasabihin natin yung kay Lord. Pero, ang pinaka-focus natin is, Lord, bahala ka na po kung ano po ang kalooban mo. Lord, mangyari kung ano ang kalooban mo. Lord, mangyari kung ano po yung alam mong makakabuti para sa akin. True that po, kapag naset na po sa mind natin, sa sarili natin, yung belief, yung faith na alam ni Lord yung ginagawa niya, alam ni Lord kung ano yung mas makakabuti sa atin, alam ni Lord kung ano yung plano niya para sa atin, magandang plano niya para sa atin, nawawala na po yung frustration natin kung kailan niya ibibigay, kung ano yung hinihiling natin sa Kanya. Nawawala na yung worries natin, nawawala na yung duda natin, kasi alam natin, naniniwala tayo, nananampalataya tayo, na hawak tayo ni God. Ngayon po, kung ganun talaga kaseryoso yung pinagpipray natin sa Lord, yung hinihiling natin sa Lord, kung talagang magulo yung sitwasyon, yung bagay na yon na hinihiling natin sa Lord na pakialaman niya, the more na magulo po yung sitwasyon, the more na sobrang sakla po ng sitwasyon, the more po tayong mas mag-hold on sa pagpipray, sa pag-worship kay Lord, sa pag-thank you kay Lord, sa pagbabasa ng word niya. Huwag po tayo magpo-focus dun sa magulong sitwasyon, huwag tayo magpo-focus dun sa hindi maayos na bagay na yon. Pero mag-focus po tayo sa fact na mabuti si Lord, mahal tayo ni Lord, may gagawin si Lord para sa akin. Na whatever it takes, Lord, makikita niyo po akong nananatiling nananampalataya sa'yo, nananatiling nag-worship sa'yo, nananatiling nagpapasalamat sa'yo.
regardless kung ano yung sitwasyon ko, regardless ng mga bagay na wala pa sa akin.